pekeng tangke ng UK, pinaglaruan ng mga sundalong Ruso. Business is on the rise for this company in Prague. Inflatech creates inflatable weapons, decoys designed to look like the real deal, from tanks to the powerful American HIMARS rocket launcher. Sa gitna ng giyera sa Ukraine ay may ginagawa ang United Kingdom na hindi pangkaraniwan, kung saan nagpapadala sila ng mga pekeng tangke na parang totoong gamit pandigma. Dahil dito ay nalilinlang ang mga sundalong Russian at sinasayang nila ang kanilang bala sa mga huwad na target. Habang akala nila ay nananalo sila, hindi nila alam na unti-unti pala silang nalalantad at humihina. Pero paano ba nagiging mabisang sandata ang isang peke? Bakit ito naging nakakahiya para sa Russia? Tara, alamin natin kung paano nakakapanlin lang pero nakakatulong ang mga huwad na tangke sa totoong labanan. Pero akala ng mga Russian soldiers ay mga totoong tangke ang kanilang winawasak sa gitna ng digmaan. Pero ang totoo ay mga peke lang pala ang kanilang pinupulbos. May ginagawang kakaibang taktika ang United Kingdom para tulungan ang Ukraine. Sa halip na mga totoong sasakyang pandigma, ay nagpapadala sila ng mga huwad na tangke o mga peke na madaling buuin at mukhang tunay kapag sinilip mula sa himpapawid. Ang disenyo nito ay parang mga kagamitang kailangan mo munang buuin pagdating sa lugar. Kapag naitayo na, ay nagmumuka itong tunay sa paningin ng kalaban. Dahil dito, naloloko ang mga Russian soldiers. Iniisip nilang totoong banta ito. Kaya agad nila itong tinatarget at pinapasabog. Sa unang tingin ay parang simpleng taktika lang ito. Pero kung iisipin mong mabuti ay nakakahiya talaga ito para sa Russia. Habang akala nila ay tagumpay ang bawat pagsabog, ay hindi nila alam na nalilinlang lang sila at ginagamit na pain. Sa bawat pagkakataong pinupuksa nila ang mga pekeng sasakyan ay kusa na rin nilang inilalantad ang sarili nilang mga posisyon. At sa ganitong paraan ay mas madali silang natutunton ng mga drone ng Ukraine. Ayon pa sa ilang ulat, sa bawat 5 tunay na tangke na ibinibigay ng United Kingdom ay may kasamang 30 peke. Dahil sa ganitong taktika ay para na lang ginagawang katawa-tawa ang mga Russian soldiers. Pinapaniwala silang sila ang may hawak ng tagumpay pero sa katotohanan ay niloloko lang sila sa harap ng buong mundo. Samantala, ang epekto ng lahat ng ito ay hindi basta-basta. Unti-unting nawawalan ng gana ang mga sundalo ng Russia. At habang sila ay abala sa pagsira ng mga huwad na sasakyan, ay patuloy naman ng Ukraine sa paggamit ng mga totoong drone at tangke na siyang tunay na nagbibigay ng banta sa larangan ng digmaan. May mga pagkakataon pa nga na ipinagmamalaki ng Russia sa kanilang media na napabagsak daw nila ang isang mahalagang target. Pero kalaunan ay nalalaman na peke lang pala ito at wala silang tunay na napinsala. Gayun din naman, ang labanang ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano unti-unting nagbabago ang anyo ng modernong digmaan. Noong simula ng malawakang labanan noong 2022 ay tinatayang may higit sa 3,400 tangke at self-propelled artillery ang Russia. Sa kabilang panig naman ang Ukraine ay may mas maliit na bilang na wala pang 1,000 sa kanilang hanay. Ngunit kahit dehado sila sa simula ay alam ng Ukraine na sa isang digmaang tumatagal ay hindi sapat ang tapang at dami dahil kailangan din ng diskarte. Dahil dito ay kumilos agad ang Ukraine. Humingi rin sila ng tulong sa mga kaalyado sa kanluran, nag-angkat ng mga modernong tangke at sinimulan na ring gumawa ng sarili nilang kagamitan pandigma. Sa kasalukuyan ay tinatayang may 1,114 na tangke na sila at may 658 na self-propelled artillery. Samantala, kahit nagsimula ang Russia na may malaking advantage ay nahihirapan na silang mapanatili ito. Ayon sa datos mula sa isang kilalang defense monitoring group, simula pa noong umpisa ng pananakop ay nawalan na ang Russia ng halos 4,000 tangke. Sa bilang na yon ay mahigit 2,900 ang tuluyang nawasak, mahigit 150 ang nasira, mahigit 300 ang iniwan ng kanilang tropa, at higit 500 ang nakuha ng Ukraine. Kaugnay pa nito, isa sa mga dahilan ng mabilis na pagbagsak ng mga sasakyang pandigma ng Russia ay dahil marami sa mga ito ay luma na. Marami ay mga model pa noong panahon ng Soviet Union tulad ng T-55, T-62 at T-72. Ang T-54 halimbawa ay unang ginawa pa noong taong 1947. Dahil sa patuloy na pagkakabawas ng kanilang kagamitan, ay napipilitan na ang Russia na hukayin mula sa kanilang mga lumang bodega ang mga sinaunang tangke at subukang ayusin para lang muling magamit sa gera. Ngunit hindi lang ito ang problema ng Russia. Masyado rin kasi silang mabilis sa paglusob kaya hindi na nasasabayan ng kanilang supply team ang mga armas.
at bala na kailangan sa mismong harapan ng labanan. Dahil dito ay madalas naiiwan ang kanilang self-propelled artillery na walang sapat na suporta. Kaya naman madaling tinutumba ng mga drone ng Ukraine. Ngayon kahit konting ingay lang ng propeller sa himpapawid ay sapat na para matakot ang mga sundalo. Karagdagan pa dito, parehong gumagamit ng mga drone ang Russia at Ukraine. At hindi lang ito basta para sa pagtingin sa kinaroroonan ng kaaway. May mga drone rin na may dalang pampasabog at kayang pabagsakin ng isang tangke mula sa itaas. Sa ganitong klaseng labanan, kahit gaano kabigat o kakapal ng armor ang isang sasakyan, ay wala rin itong panama kapag sinalakay mula sa ere. Ngunit kahit parehong may kakayahang gumamit ng drone, ay mas nakakalamang ang Ukraine. Una sa lahat, mas marami silang drone. Pangalawa, mas bago at mas advanced ang mga ito. Maraming drone ng Ukraine ay gawa mismo sa loob ng kanilang bansa. Ang mga ito ay disenyo at gawa ng mga independent engineers at volunteers na mabilis umangkop sa mga bagong style ng labanan. Ibig sabihin, mas makabago ang disenyo, mas unpredictable ang galaw, at mas epektibo sa laban. Samantalang ang mga drone ng Russia ay mula sa isang centralized factory. Pare-pareho ang hitsura at pare-pareho ang kilos. At kapag nakita mo ang isa, ay alam mo na agad kung paano ito gagalaw. Dahil dito, ay madali itong hulaan at madali ring pabagsakin. Dahil sa dami ng mga drone sa himpapawid, ay may mga pagkakataon na mahirap na ring matukoy kung aling panig ang nagpalipad nito. Pero dahil halos magkakamuka ang drone ng Russia, ay madali itong makilala at madali ring matarget. Sa gitna ng nagpapatuloy na giyera, ay isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Ukraine ay ang kakulangan sa supply ng bala. Habang ang Russia ay nakakagawa ng mas maraming artillery shells, ang mga bansa tulad ng United States at mga kaalyado sa Europe ay nakakalikha lamang ng humigit kumulang 1.2 milyon na bala kada taon na naipapadala sa Ukraine. Dahil dito ay malaking agwat ang nabubuo sa pagitan ng dalawang panig pagdating sa kakayahan sa larangan ng labanan. Dahil mas limitado ang supply ng Ukraine ay hindi sila maaaring basta-basta na lang magpaputok sa kahit anong target. Kailangan munang pag-isipan ng maigi kung sulit ba ang bawat putok. Kailangan din nilang siguraduhin na ang bawat bala ay may malaking epekto sa kalaban. Samantalang sa panig ng Russia, dahil sa dami ng kanilang bala, ay kaya nilang magpaputok sa halos anumang target na mukhang mahalaga sa kanila, kahit hindi pa ito sigurado. At dito na pumapasok ang mahalagang papel ng tinatawag na mga decoy o pain sa digmaan. Gumagamit ang Ukraine ng mga peking tangke, peking rocket launcher, at peking eroplano na halos kasing tulad ng mga totoong military equipments. Kapag nakita ito ng mga Russian soldiers, madalas ay inaakala nilang totoo ito, kung kaya't agad silang nagpapaputok ng kanilang mamahaling bala at missiles. Sa ganitong paraan ay hindi lang nauubos ang mga kagamitan ng Russia, kundi nalalantad din ang mga posisyon nila sa lupa. At kapag natukoy na kung saan galing ang putok ay nagkakaroon ng pagkakataon ng Ukraine na maglunsad ng mabilis na ganti. Pero maliban sa pag-aaksaya ng bala at pagkabunyag ng posisyon ay nagdudulot din ang mga pain ng matinding kalituhan sa mga sundalo ng Russia. Nahihirapan silang tukuyin kung alin sa mga nakikita nila ang totoo at alin ang gawa-gawa lamang. Hindi rin nila malaman kung gaano karami ang tunay na puwersa ng Ukraine, saan sila nakapwesto, at kung aling bahagi ng digmaan ang posibleng pinaghahandaan ng isang malaking offensive. Sa gitna ng ganoong kalituhan ay mas mahirap gumawa ng tamang desisyon sa giyera. Sa katunayan, ang ganitong klase ng panlilinlang ay hindi na bago sa kasaysayan. Maging noong sinaunang panahon ay ginagamit na ito ng mga general sa digmaan. Karaniwan nilang itinago ang bahagi ng kanilang hukbo sa gilid ng labanan para makagawa ng surprise attack habang nililinlang ang kalaban sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas malaking bilang ng sundalo o military equipment sa harapan. Samantala, noong panahon ng World War I ay ginamit ng mga sundalo mula sa Britain ang mga decoy na gawa lamang sa kahoy at tela upang gayahin ang kanilang mga tangke. Sa ganitong paraan ay napaniwala nila ang kalaban na mas marami silang puwersa kaysa sa tunay. Lumawak pa ang paggamit ng mga pain noong World War II, lalo na sa tinatawag na D-Day deception. Isa itong malawakang panlilinlang kung saan ginamit ng Allied Forces ang libo-libong inflatable na tangke, eroplano at sasakyan. Itinayo ito sa iba't ibang bahagi ng Britain upang magmukhang may malaking puwersang naghahanda ng paglusob sa Pas-de-Calais. Samantalang ang totoong plano ay sa Normandy. Araw-araw ay inililipat ang mga peking kagamitan upang lumitaw na tunay ang kilos ng hukbo. Pati mga peking landing craft at paliparan ay ginawa rin para mas lalo pang malito ang kaaway.
Sa panahon naman ng Cold War ay mas umunlad pa ang technology ng mga decoy. Ginamitan ito ng mga materyales na kayang magpakita ng heat signatures at radar reflections para mas tularan ang mga totoong sasakyan o armas. Sa ganitong paraan ay nahihirapan ang mga surveillance systems na tukuyin kung totoo ba ang target na nakikita nila. Sa kasalukuyang laban ay parehong panig ng Ukraine at Russia ay gumagamit ng decoy. Ang Ukraine ay gumagawa ng mga huwad na bersyon ng kanilang mga mahahalagang kagamitan tulad ng mga rocket launcher, artillery systems at maging mga eroplano. Sa kabilang banda ay gumamit din ang Russia ng mga pekeng tangke, mga pekeng anti-air systems at maging mga iginuhit lang na eroplano sa sahig ng mga paliparan upang linlangin ang mga drone ng Ukraine. Ngunit hindi rin lahat ng pain ay matagumpay. Noong mga unang buwan ng taon ay isang drone ng Ukraine ang nakakita ng tila grupo ng mga T-72 tanks na nakatigil. Sa unang tingin ay mukha itong totoo. Pero habang papalapit ang drone ay napansin na ang mga gilid ng mga tangke ay bilugan at malambot na palatandaan na inflatable lamang ang mga ito. Sa ngayon ay isang bagong uri ng decoy ang inilalabas ng tinatawag na Task Force Kindred na isang espesyal na grupo mula sa United Kingdom na tumutulong sa pagpapadala ng gamit sa Ukraine. Ayon sa mga balita, ang mga bagong decoy ay sobrang detalyado at halos hindi na maipagkaiba mula sa totoong kagamitan. Kahit mula sa layo na 25 meters ay parang tunay na tunay ang itsura. Hindi rin ito gawa lang sa hangin at plastik, kundi ginamitan ng mga high-quality digital images ng totoong sasakyan. Ang mga larawang ito ay inilimbag sa espesyal na klase ng tela na hindi ibinubunyag sa publiko ang detalye. Maaring ito ay matibay, hindi madaling masira at may kakayahan ring mag-reflect ng liwanag at init. Kahit na sobrang nakakatulong ang paggamit ng mga pekeng tangke, ay nananatili pa rin ang ilang mahahalagang hamon pagdating sa paggawa nito. Isa sa pinakakritikal ay kung paano ito magagawang mura. Pero mahirap pa ring matukoy kung peke o hindi. Sa kabila ng pagiging simpleng ideya ay napakahalaga ng papel ng mga decoy na ito sa aktwal na labanan. Tinawag ang mga bagong gawa ng United Kingdom na mga IKEA-style tanks dahil pinapadala ang mga ito sa Ukraine na hindi pa buo, parang mga kagamitang binibili sa flat pack na madaling itayo sa mismong lugar ng labanan. Ayon sa mga ulat, sa bawat 5 tunay na tangke na ibinibigay ng United Kingdom sa Ukraine ay may kasamang tigta 30 pekeng version ang mga ito. Karaniwan ginagaya ng mga decoy na ito ang itsura ng AS-90 at ng Challenger 2 na parehong kilalang klase ng tangke. Ang layunin ng mga ito ay malinaw, makumbinsi ang kalaban na mas marami ang puwersa ng Ukraine kaysa sa totoong bilang, kung kaya't may isip ng mga kaaway na mas malawak at mas malakas ang depensa. Ipinaliwanag ni Squadron Leader Lowry Simner mula sa British military na hindi naman talaga ganoon karami ang mga totoong tangke na naipadala nila. Kaya ang pagkakaroon ng paraan para magmukhang mas marami ang mga ito ay malaking tulong, lalo na sa mga lugar kung saan mahalaga ang impresyon ng lakas sa mata ng kalaban. Kaugnay pa nito, mula pa noong simula ay sunod-sunod nang nagpadala ang United Kingdom ng AS-90 self-propelled howitzers para mapalakas ang artillery ng Ukraine. Nagsimula ang mga padala noong taong 2023 at sinundan pa ito ng karagdagang mga batch noong buwan ng April at September ng taong 2024. Sa kabuuan ay umabot sa halos 68 units ang naipadala sa Ukraine. Noong buwan ng March taong 2025 ay formal nang inanunsyo ng pamahalaan ng United Kingdom na ititigil na nila ang paggamit ng AS-90 sa aktibong serbisyo. Dati ay plano pa itong gamitin hanggang sumapit ang dekada 30. Pero dahil sa mahabang panahon ng serbisyo na umabot sa higit 30 years, ay napagpasyahan na rin ng militar na mag-retire na ito. Sa pinakamasiglang bahagi ng operasyon ng AS-90 mula taong 2016 hanggang 2022 ay umabot ito sa 89 units na hawak ng British Army. Pero bago ito ipadala sa Ukraine ay kakaunti na lamang ang aktwal na ginagamit. Ang AS-90 Braveheart ay isang klase ng self-propelled howitzer na may sukat na 155mm. Gawa ito ng Vickers Shipbuilding at pinoproseso ng BAE Systems. Unang ginamit ng British Army ang modelong ito noong taong 1992. Simula noon ay naging pangunahing sandata ito sa kanilang mga operasyon, lalo na sa larangan ng artillery. Isa rin ito sa mga ginamit noong Iraq War noong 2003 at regular ding isinasali sa mga malalaking pagsasanay ng mga hukbo sa ilalim ng NATO. At upang gumana ito ng maayos, kailangan ng 5 sundalo bilang crew. Ang maximum range nito gamit ang regular na bala ay nasa mahigit 24 kilometers.
Pero kung gagamit ng extended range ammunition ay kaya nitong umabot ng halos 30 kilometers. Sa mabilisang putukan, kaya nitong maglabas ng 3 putok sa loob ng 10 seconds. Kapag matindi ang sagupaan ay kaya nitong 6 na putok kada minuto sa loob ng 3 minuto. Sa normal na tuloy-tuloy na putukan ay 2 naman ang kayang ilabas kada minuto. May kakayahan itong magdala ng 48 na bala. Sa bilang na ito, 31 ay nakaimbak sa turret habang ang 17 naman ay nakalagay sa hull para sa mabilis na pag-reload. Kahit mas moderno na ang ibang klase ng howitzers ay pinahahalagahan pa rin ang AS-90 dahil sa husay at katumpakan ng pagtama nito sa target. Gayun din naman hindi na rin kailangan ng stabilizers para gumana ito ng maayos. May sarili itong recoil system at hydrogas suspension. Kaya kahit umiikot ito ng 360 degrees ay kayang-kaya pa rin nitong magpaputok. Bukod dito, may naka-install na dynamic reference unit at isang system para automatikong itama ang anggulo ng kanyon base sa pagkiling ng sasakyan. May dala rin itong pangalawang armas, isang 7.62mm na machine gun na maaaring gamitin ng sundalo kahit hindi nakakabit sa tank mismo. Ang kabuuan ng katawan ng AS-90 ay gawa sa welded steel. Matibay ito at kayang tumagal sa mga tama ng bala na may sukat mula 7.62 hanggang 14.5mm, pati na rin sa mga pira-piraso ng 152mm artillery shells. May dagdag na proteksyon din ito laban sa mga ataking nanggagaling mula sa ere. Samantala, pagdating naman sa sukat, umaabot ito ng 9.7 meters ang haba, 3.3 meters ang lapad at 3 meters naman ang taas. May bigat itong nasa 45 metric tons. Ang makina nito ay isang Cummins VTA 93T diesel engine na may lakas na 660 bhp. Kaya nitong umabot ng maximum speed na 55 km per hour at may operational range na hanggang 370 km. Kayang nitong umakyat sa slope na umaabot ng 60% at kayang lumusong sa tubig na may lalim na 1.5 meters. Ang buong procurement program para sa AS-90 noong dekada 1990s ay nagkakahalaga ng halos 480 million US dollars. Sa halagang ito ay umabot sa 179 units ang kabuuang nakuha. Ngayon kahit bumaba na ang halaga ng bawat unit, bawat isa pa rin na nawawala sa Ukraine ay malaking kawalan sa kanilang lakas pandigma. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Oryx, nasa 17 na ang kabuuang bilang ng AS-90 units na nawala sa Ukraine. 11 sa mga ito ang tuluyang nasira habang 6 naman ang bahagyang na damage o hindi na maayos gamitin. Pero sa kabila ng mga ito hindi ibig sabihin na humihina na ang artillery ng United Kingdom. Sa katunayan, nagsimula na silang lumipat sa mas makabagong system ng howitzer, ang Archer. Isa itong model na gawa sa Sweden na pansamantala nilang ginagamit habang hinihintay ang mas advanced na RCH-155. Noon ngang November 2023 ay 8 unit ng Archer ang ipinadala ng United Kingdom sa Ukraine. At ngayong taon na 2025 ay inaasahang may karagdagang 18 pa ang darating. Ang Archer ay isang 155mm na howitzer na nakasakay sa isang 6x6 Volvo A30D truck chassis. Ang isa sa mga kalamangan nito ay kaya nitong magdala ng 21 na bala na nakaredy na agad, kaya kahit isa lang ang natirang sundalo sa crew ay magagamit pa rin ito. Dagdag pa rito, ang isa pang malaking kalamangan ng Archer ay ang bilis nito sa pagkilos. Mula sa oras ng pagtanggap ng utos hanggang sa unang putok ay hindi aabot ng 30 seconds. At pagkatapos ng pagpapaputok ay agad din itong makakaalis mula sa posisyon sa halos parehong tagal ng oras. Mahalaga ito para hindi agad mahanap ng kalaban ang pinanggalingan ng putok at maiwasan ng counter-attack. Ang maximum range ng Archer ay nasa 50 kilometers. Kaya nitong maglabas ng 8 putok kada minuto. Pwede rin itong iset up para sabay-sabay bumagsak ang unang 4 hanggang 6 na bala sa target, isang taktika na sobrang epektibo para tapusin ang misyon bago pa makaresponde ang kalaban. Hanggang ngayon ay wala pang naitalang Archer na nasira o nawasak sa Ukraine, kahit pa ito ay tinitingnan bilang isang high-value target. Noong July 2024 nasa 14 na Archer units na ang nasa kamay ng British Army. Bawat isa ay may tinatayang halaga na aabot sa 14 million US dollars. At habang patuloy ang paggamit ng Archer, kasalukuyang nakikipag-partner ang United Kingdom sa Germany para sa pag-develop ng RCH-155, isang mas makabagong klase ng remote-controlled artillery na inaasahang magiging pamalit sa mas matatandang modelo. Ang RCH-155 ay gawa ng kumpanyang KNDS na nakabase sa Germany.
Dinisenyo ito para gumana kahit dalawa lang ang sakay, isang driver at isang commander. Sa ngayon ay hindi pa ito fully remote controlled, pero planong i-upgrade ito para maging autonomous sa hinaharap. Ang base ng RCH-155 ay isang boxer na 8x8 wheeled vehicle. May kakayahan itong magdala ng 30 na bala na ready to fire at 144 modular charges para sa mabilis na reload. Kaya nitong maglabas ng higit sa 8 putok kada minuto at ang maximum range nito ay umaabot mula 24 hanggang 33 miles, mas malayo pa kung gagamit ng espesyal na bala. May bigat itong nasa 40 metric tons at kayang umandar ng hanggang 62 miles per hour. Ang maximum range naman ng takbo nito ay 434 miles. Inaasahan na may 54 na unit ng RCH-155 ang ipapadala sa Ukraine. Sa ngayon, ang ilan sa mga ito ay nasa Germany pa para sa pagsasanay. At sa mga darating na buwan ng taong 2025 ay inaasahang ganap na itong ide-deploy sa mga larangan ng giyera sa Ukraine. Sa kasalukuyan, hinihintay na ng British Army ang unang batch ng 77 units ng RCH-155 artillery system. Ayon sa mga ulat, malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang bilang ng mga ito at umabot ng halos 300 units upang mabuo ang isang buong batalyon. Ang bawat isa sa mga unit na ito ay tinatayang may halagang umaabot sa $12 million. Kaya masasabi na malaki ang puhunan ng United Kingdom pagdating sa modern equipments para sa kanilang hukbo. Samantala, hindi pa tiyak sa ngayon kung gagawin din ng United Kingdom ang mga decoy o fake version ng Archer at RCH-155 upang ipadala sa Ukraine. Subalit isa sa mga tiyak na ginagayang modelo para sa mga decoy ay ang Challenger 2 tank. Ang tangke na ito ay isa sa mga pinakaimportanteng gamit sa mga labanan na may kasamang armor at malalakas na armas. At ito ay matagal nang ginagamit ng British Army bilang pangunahing sasakyang pandigma na may gulong at kanyon. Mula nang magsimula ang giyera, 14 na Challenger 2 tanks na ang naipadala mula United Kingdom patungong Ukraine. Ang tangke na ito ay unang ipinakilala noong 1990s at simula noon ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatitibay at makapangyarihang battle tanks. Hindi lamang ito kilala sa lakas ng putok kundi pati na rin sa matibay nitong armor na kayang sumalo ng matinding pinsala upang maprotektahan ang mga sundalo sa loob. Ang armor ng Challenger 2 ay gawa sa isang advanced na composite material na tinatawag na Dorchester Level 2 na mas kilala rin bilang second generation ng Chobham armor. Dahil sa kapal at kalidad ng materyales, kaya nitong protektahan ng 4 na crew na nasa loob ng tangke kahit na may malalakas na putok mula sa kalaban. Karagdagan pa rito, ang turret naman ng tangke ay may kasamang 120mm L30A1 rifle gun. Ang ganitong uri ng kanyon ay hindi pangkaraniwan sa ibang NATO tanks na kadalasang gumagamit ng smoothbore guns. Dahil sa kakaibang disenyo nito, ay mas maraming klase ng bala ang maaaring gamitin tulad ng high explosive squash head rounds at armor piercing fin stabilized sabot rounds. Ang ganitong klase ng bala ay kilala sa mataas na antas ng katumpakan at epekto kapag tumama sa target. Bukod sa pangunahing kanyon, ang tangke ay may advanced na fire control system na may kasamang panoramic sight at thermal imaging. Ang sistemang ito ay nagbibigay kakayahan sa tangke na tamaan ang mga target kahit na ito ay higit sa 5 kilometers ang layo. Meron din itong dalawang dagdag na baril, isang 7.62mm coaxial chain gun na nakakabit sa loob ng turret at isa pang 7.62mm machine gun sa ibabaw ng tangke para sa karagdagang depensa. Gumagamit ang tangke ng V12 diesel engine na nagbibigay dito ng kakayahang tumakbo ng 36 miles bawat oras kapag nasa kalsada at 24 miles bawat oras naman kung nasa lupang hindi pantay o off-road. Ang kabuuang layo na kaya nitong marating bago kailanganin ng muling pag-refuel ay umaabot sa 279 miles. At dahil sa pagkakaroon nito ng hydropneumatic suspension system ay nananatiling matatag at mabilis ang galaw nito kahit sa mga masasalimuot na daan.